Yes, praise the Lord. Oh, magandang panahon sa ating lahat. Mga kaabangers, nandito na naman tayo. Ito po ang inyong lingkod. Hallelujah, ka-co-host mo ngayon. Walang iba kundi si Pastor Dong Campoy. At syempre, kumusta na kayong lahat na nandiyan dyan? Nawa ang pagpapala ni Lord at bukas na langit ay laging sumainyo. At lagi ko ngang sinasabi tuwi-tuwi na, habang si Kristo ang nakaupo sa kanan ng Ama sa langit, hindi tayo laging pagkukulangin ng Diyos. Amen, di ba? At syempre, bago ang lahat, akin pong nais ipakilala sa inyo ang aking ating makakapili ngayon at makakasama. At ito ay mga gwapong-gwapong kagaya ko. Ayan. O, pogi pala. Presence of God inside. Hallelujah. At syempre, ipapakilala ko ang aking kasamang nasa gitna. Hallelujah. Ayan. Art? Oo. And? Brother Art. Ako si Art. No? Oh, mic nyo, mic. Yes, hello po at mapagpalang hapon. Ito po si Brother Sam and it's a privilege na para ako ay makasama ng ating pastor at ang ating kapatid na si Brother Art na kagagaling lamang sa kape upang magpahayag ng salita ng Diyos. Talaga naman. Ang tipid niyang magsalita. Sige nga. Baka meron kang babatiin, Brother Art. Of course, lahat po ng tinatawag ng Panginoon po ang oras para tayo magkasama-sama at marinig po ninyo ang ibig iparating sa inyo ng Panginoon. Amen. Okay. Siyempre, huwag mong kalimutan sa mga kasama mo sa lahat sa buhay. Iyan. Batiin mo naman. Of course. Diyan po sila Larry. Si Larry Bautista. Tapos iba pang mga kaibigan na nanonood dito na nag-aabang din. Nais po nilang magkaroon ng pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng mga sharing na ito. At nawa pang mga kapatid, magkaroon kami ng bahagi sa mga hinahanap katanungan ninyo sa buhay. Amen. Kaya nandito po kami. Handang maglingkod. Amen. Ayan, kaya mag-share kayo, mag-like, hallelujah, at syempre, wag mo naman kalimutan yung mga sinisintang irog mo. To my wife and to my son and to my yung manugang ko na nasa Mindoro ngayon. Oh, praise God. Hopefully nanonood din siya. Amen. Manonood yon, sigurado ako. Alright, basta itag nyo lang, i-like at i-share. At patuloy nating isiwalat ang mabuting balita sa social media. Amen, mga kaabangers. At syempre, binabati ko rin ang aking pinakasisintang pinakaiirog si Pastor May Campoy. Yun. Oo, at ang aking mga anak at syempre, at ang aking kaisa-isa at kauna-unahang apo. Wow. Si Sekaraya. Yan. Ang meaning pa naman nun ay God remember. Talaga, di ba? Always. Oo, na-miss nyo naman si Pastora May. Dapat. Minsan siya lang mag-isa dito. Para yung biyaya ni Lord ay sumambulat din sa ating lahat. Di ba? Mga kaabangers, at bago ang lahat, tayo po ay dumako na sa pananalangin. At ituloy na lang natin ang pagbabatian mamaya. Amen? Amen. So tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Lord God, salamat po sa isang napakalaking privilege, malaking biyaya o malaking pagpapala ang iyo pong magamit bilang instrumento mo upang ipahayag ang iyong mabuting balita dito sa lupa katulad ng sa langit. Yeah. Lord, patuloy kang magpakilala sa amin, we pray. At aming isinusuko sa iyo ang bawat sandali. Ipinagkakatiwala sa iyo ang aming mga kanya-kanyang sarili, Lord. At patuloy ka, Panginoon, mangusap sa aming kalagitnaan. Katagpuin mo ang bawat isa sa amin. At Lord, maranasan namin ang bukas na presensya mo,
maranasan namin ang iyong pagpapala sa buhay na ito. Salamat, Lord, sa pagpapala mo. Salamat sa grasya mo na patuloy mong ibubuhos at mabubuhos pa ng lubos-lubos sa buhay namin. Salamat, Lord, na pinagpala mo rin lahat ng mga manonood, makikinig. Lord, magsusubaybay ng replay. Pagpalain mo po ang lahat, Panginoon. At loobin mo, Lord, na makilala ka nila din ng lubusan, nang higit pa sa aming pagkakilala sa iyo. Amen. Pagpapakilala mo sa amin. Lord, salamat po sa abot-abot na pagpapala. In Jesus' name. Amen. At amen. Wow. Praise God. At syempre, yung mga kaabangers natin, ang dami na yata, no? May mga may mga taga Melbourne. Yes. Oo. May mga meron akong nakikita diyan, oh. Ayun, may mga taga-lupa, yun eh. Ilocos Norte. Taga-lupa at talaga namang taga-Pilipinas. Taga-Pilipinas. Taga ibang bansa. Yun. Ayan, talaga namang may mga bishop nandito. Amen. At syempre, hindi ko man mabanggit na ang inyong mga pangalan sa dami ninyo. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Yes. At nawa ang bukas na langit ay bukas na bukas sa ating lahat. Amen. Siyempre, Amen. bukas na langit. O yan. Bukas na bukas. Open heaven. Ikaw, Brother Samuel, ano Yes. bang masasabi mo sa salitang open heaven? Hallelujah. Yan pong open heaven, Pastor Dong, para sa akin, ito ay ibinibigay ito ng Diyos Ama sa mga taong nagsasaliksik sa Kanya. Yung malinis na pagkatao dahil hindi magbubukas ang Ama ng mga kagilagilala sa pangyari. Sa pangako niya yan eh. Ako'y tawagan ninyo, ang sabi niya sa Jeremiah. At ako'y didinggin ko ang inyong panalangin at ipapakita ko sa inyo ang mga kagilagilalas na hindi nyo pa nalalaman. Amen. So yung pagbubukas na yan, yung hindi nyo nalalaman, yan ang mga open heaven. O yun. Oo. Magbubukas, hindi natin alam yun eh. Oo. So yan ang mga may pusong naghahanap sa Kanya. Yun. Yan. Oo. Wow. Sa'yo naman, Brother Art. Ano Well, masasabi mo? para sa akin po, ang open heaven is, okay, ang Diyos po nasa langit. No, siya ang merong kakayahang buksan ng langit. Amen. But then, yun pong nag-aantay, naghahangad ng open heaven. There are those who are in seeking, yung pong may, ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nagugutom, pakakainin kita. Amen. Kung ikaw ay nauuhaw, painumin kita. And not by might nor by power, but by the open heaven na i-release ko sa iyo. Kaya nandito ako, ready to fulfill what I've said. Amen. Hallelujah. Ang para sa akin po, ang open heaven is Amen. ready to release. Yes. Oo. At siyempre, itong mga taong nandito ngayon sa ating daily life sharing na nagsusubaybay, ito yung mga taong nakaranas ng open heaven. Amen. Yun. Oo, at binabati ko si si Attorney Elaine Olayer. Yun, hallelujah. Amen. Talaga naman, ano? Hallelujah. Kumusta ka na, Attorney? Pagpalain ka ni Lord, no? Hello. Oo. Sa akin naman, bakit open heaven? Kasi Yes may po. sarado. Tama. Para magbukas. Simple logic. Kaya may open heaven kasi may sarado. Oo, may dapat buksan. Ayun, di ba? Pastor Dong, may susi po ba doon? Oo, di ba? Sabi niya, I give you the keys of the kingdom. Oo, sinabi sa Matthew 16, di ba? Bibigyan ko kayo ng maraming susi. Pero, huwag mo naman kalimutan yung master key. Wala ka naman, di ba? Kung merong, kasi plural kasi yun, di ba, sa Matthew 16. I give you the keys of the kingdom. Yun. Oo, at yun yung keys na yun kasi may mga pinto yun. At yung mga pinto na yun, may master key doon, si Jesus. Kaya sinabi niya, I am the door.
Oh, di ba? Amen. Ako ang daan. Ako ang pintuan. Pintuan. Mismo. Hindi lang daan. Ako ang pintuan. At hindi niya ipagkakait. Oo. Ang susi na yan. Hindi niya Doon sa ipagkakait. naghahanap. Yes. Kasi meron siyang plano sa bawat isa. Amen. And is willing to fulfill it Yeah. by providing the key Yes. to assure that the open heaven will be upon their life. That Amen. my Father in heaven will be glorified. Yes. Amen. Amen. So, ang puso ng Diyos, God's heart is always to strengthen us. Amen. And to empower us. Yes, for His No, glory. for His glory, For di His ba? glory. Always empower us. Laging available ang Diyos sa iyo, mga kaabangers. Laging bukas ang Diyos sa iyo, mga kaabangers. Kaya sabi niya sa Isaiah 41 verse 10 na, I will help you. Amen. Tutulungan kita. So, doon pa lang, ang Diyos na ang nagbubukas eh. Kaya nga, wag tayong magsara eh. Kasi si Lord ang bukas. O, di ba? All the Kaya time. sa ating context, kaya kailangan mayroong bubuksan kasi tayo ang nagsara. O, di ba? Isaiah 59 yan eh na sabi doon na ang sala mo ang dahilan. Bakit ipinipikit ni Lord ang kanyang mata? Hallelujah. Ang sala mo ang dahilan na bagamat mahaba ang aking kamay, naging maiksi na di ka kaya, di ka pwedeng abutin kasi hindi mo kayang matagalan ang kamay ni Lord. Dahil ang kasalanan mo, kasi ang glory ni Lord nagre-react so much against sin. Hindi against sinner, against sin. Against. Kaya kapag binitbit mo o kinargo mo ang kasalanan ay talaga naman, kaya ang kasalanan binibitawan yan. Oo, para maranasan natin ang bukas na langit. Amen. Amen. So, ang kasalanan ang nagsasara. Ang nagpahiwalay. Oo, ang nagpahiwalay sa atin. Kaya, ang sabi ni ang open heaven is a fresh message to start. Yan. Amen. Fresh Ang message. open heaven is a fresh message to start. Hallelujah. Ayan. O nga, o di ba? Brother Samuel, kayong Amen. dalawa. Aha. O, di ba sabi natin, fresh message to start. Ayan. Kailan ba si Lord sa inyong dalawa? Oh. Kailan bang namulat, nabuksan ang inyong mata ng pangunawa? Amen. Ikaw, Brother Samuel. Yes, Pastor Dong. A press message to start nang ang problema ay dumating sa akin Okay. na hindi ko na halos maisip ang solusyon by my own. Oh. Nang ako'y lumapit sa Diyos at sinabi kong, Lord, I'm fed up. I'm tired. At ako'y nagsimula dun sa barko, ha? Meron dun fellowship. Mga Christian fellowship na nagkakantaan. At ako'y umupo at nakinig. At doon ko nasabing, Lord, hindi ko na po kaya. Yan ang message to start sa akin. Yung problema ang naging daan upang ako ay manikluhod at lumapit sa Diyos. Oh, ganyan. No? Nang magsisi ka, gano'n. Na magsisi, talaga naman pagod na ako eh. Wala na akong solusyon. Okay. Family are almost breaking apart. Oh. Talagang ang anak ko, itinakwil na ako. Yung aking panganay, sabihin sa akin, huwag kang papasok sa bahay na ito. Pag binuksan mo yung gate na yan, tatawag ako ng pulis. Oh. O di ma, itakwil ang ama? Sabihin sa akin, ipapakulong ako. Masakit yan. Oo. Kasi nga, kasalanan ko. Oh. Nagpaiba-iba, Pastor Dong. Oh, paiba-iba. Oo. Kasi masakit din kasi talagang inamin kong kasalanan ko dahil biro mo bakasyon ko, hindi nila ako nakikita. Oh. Sa ibang bahay ako umuwi. Tindi ang hirap. Kaya nung makita ako ng anak ko, ipapopulis kita. Oo. Oo. Sabi sa akin. Kaya that moment na ang problemang dumating sa akin ay naging daan upang ako ay manumbalik sa presensya ng Panginoon. Kaya totoo yung sinasabing, problem comes to you is not to harm you, but to give you the opportunity to come back in the presence of God. Wow.
Oo, kasi kumbaga sa nakikita ko, hindi lang sinara ang langit sa iyo, no? Kundi sinara pa yung pintuan. Sara. Literally. Ang hirap nun, ano? Kasi sinara yung puso ng mga bata, no? Mm-mm. Mayroong doon may pinto yun no? May pinto yun. Whether you like it, mga kabangers, ang open heaven, di ba, is a fresh message to start. Kaya pag wala pong message, wala pong mabubuksan. Oo, kasi ang isang message na nakita ko dun sa sinabi mo, message na dala-dala ang problema Problema. Oo, mensahe din yun no? Oo. O para gisingin ka. O, di ba? At yun ang naging open way na magsisi ka. Tama. O, di ba? O, thank you. O, galing Amen. naman talagang open heaven yan. O, sa'yo naman, Brother Art. Ayan, Brother Art naman. Okay. Well, ano po, I started coming to the Lord kasi po nagtayo po ako ng kumpanya noon, and then I was so ambitious dahil sa amin po magpipinsan ako na lang ang youngest at saka yung naiiwan. Sila nakita ko yung kanilang mga in-establish na mga negosyo talagang. So sabi ko, dating ng reunion, andun lang ako sa Sulok. So sila nagsasama. So sabi ko, time will come, lalakpasan ko kayo. So yun pong aking ginawa. To the point na nanggawin ko po yan, nag-involve ako sa mga foreign yung project sa Brunei, tapos engage myself dun po sa import-export. Kasi ayoko po ng peso gusto ko dollar. Wow. Not only in 100,000 but dealing with millions of dollars. Kaya pumasok po ako dyan sa na yan. Kaya nangyari dyan, dahil sobrang ambition, well, I'm so religious, Pastor sige. I'm so religious kasi. Bago magkaroon kami ng meeting dun sa mga executive ng CEO ng kumpanya, dumadaan muna ako sa Baclaran Church. Pero walang walang count yun So doon ko na-realize na yung without God, kung wala ang Panginoon, all things, it will go into ashes. Oh, okay. Lahat po yan naging abo. Wala pong nangyari dyan. Nagkasakit ako, nagkasakit yung anak ko, asawa ko. Bago po kami naging mag-asawa, ipinagtayo ko muna siya ng negosyo Kasi pag-resign ko sa opisina Sabi ko, mag-resign ka niya, magtatayo ko tayo ng grocery. Pero naitayo ko po yan. Kaya lang, nung mag-asawa na kami, yung po magtayo ko ng negosyo, naubos po yung puhunan. Oh. Napunta lahat doon. Kaya sabi kong ganyan, ano ba ito? Lord, hindi pa ako sumuko. Kaya ang ginawa ko po ay hindi ko pa rin narap ang Panginoon. Pero nung kailan dumating yan, almost ayoko nang matulog. Ayoko nang pumasok ng bahay. Pag natulog ako, ang pakialam ko, nasa gitna ako ng sementeryo. So, yan. Doon ko po nakilala namin si Brother Mike. Why? Sabi niya ganyan. May kinuwento po si Brother Mike noon. Sabi niya ganyan. Sa isang simbahan, meron dong colored glasses na nagkadurog-durog nang magkaroon ng bagyo, bumagsak sa lupa, yung mga salamin na nagkadurog-durog, nakita ng isang artist, sabi niya ganyan. At inuwi ng artist sa bahay niya yung broken glasses na yan at binuo niya. Ipakita niya sa pare. Sabi ng pare, wow, it's more beautiful than the original. Kaya sabi ni Brother Mike noon, kapatid, yan din ang gagawin sa'yo. Oh my God, we cried in front of the radio, kami mag-asawa. Doon po namin nakita na si Brother Mike. Actually, galit kami kay Brother Mike. Hindi namin alam, gagamitin is si Brother Mike pala. And then, doon po nag-umpisa ang journey ng aming bagong buhay. Amen. Kaya hinanap po namin talaga the real answer. Kaya habang po tumatagal, nangyari dyan is more questions are rising up. Amen. So the only way to find the answer is the Word of God. Oh, Word of God. Word of God. Amen. Word of God. Hanggang sa dinevelop sa akin, Pastor Dong, what really prayer is. So, Amen. ko po nakita, the prayer is the heart of God. Wow. Release unto me. And I just have to catch on that prayer so I can pray.
Doon ko po na-realize, God is releasing to us prayer so I can pray. Pray ako ng pray, but without the word, I cannot pray. Andun lang po sa mga dingding kesame, walang nangyayari. Mhm. But then when I started to listen to the word, to the heart of God, well, nakikita ko po, things are happening. Nangyayari po ang mga bagay na hindi ko inaasahan. Oo. And I praise God. Until I Amen. find time, dumating po yung oras na ayan. Kilala ko ang church na ito. So, ayun, nakita ko ang church, this is a praying church. And I have to be one with this church. Wow, amen. Amen. Now, kita mo, mga kaabangers. So, kanina, makikita mo na yung kwento, may iba-ibang hitsura ng kwento. Opo. Iba-ibang mukha ng kwento. At kwentong nanggaling sa umabot ka doon sa nasagko ang buhay mo. Oo. Nasadgo. Nasagko. Sa dulo? Sa dulo, sumadsad. At sa pagsadsad mo, kahit ano pa, malaki o maliit, may mga nangyari na maaaring ginamit mo na ang lahat ng iyong magagawa. Pero wala pa rin. Mhm. At isang araw, nagpadala ng lingkod ng Diyos kay Brother Art, di ba? At yung lingkod ng Diyos, ang dala-dala mabuting balita. Amen. Ang dala-dala salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Iyon ang dala-dala. At ang salita ng Diyos talaga, nung pinaniniwalaan, nung tinanggap ang salita ng Diyos. Kasi ang tanggapin ng lingkod ng Diyos isang bagay eh. Pero yung tanggapin, yung salitang ipinapahayag ng lingkod ng Diyos, yun ang pinaka-importanteng bagay. Oo, kasi sabi dito ni Samuel, 'di ba? Sabi ni Samuel, God made my life complete. Ayan when I place all the pieces before him. When I clean up my act, he gave me a fresh start. Wow, grabe talaga yan, Brother Samuel. Amen. Hindi kasi makuha sa Tagalog halos yan eh. Sa message version lang kasi yan nakukuha. So, parang inano yan eh, pinara-praise. Para-praise. Kasi sa Tagalog niyan, ginantimpalaan ako ni Yahweh pagkat ako'y nasa katuwiran. Pinagpapala niya ako dahil ako'y walang kasalanan. Maganda din naman, di ba? Sapagkat ang tuntunin ni Yahweh ay aking sinunod, hindi ako lumihis sa landas ng aking Diyos. O, di ba sa ating binasa kanina, I place all the pieces before Him. Aking inilagak sa Kanya yung bawat detalye ng buhay ko. O, di ba? Nilagak sa Kanya ang bawat detalye ng buhay ko at nung ako'y binago ko ang aking mga tuntunin sapagkat tuntunin ni Yahweh ay aking sinunod. Amen. Yun. Hindi ako lumihis sa landas ng aking Diyos. Yan ang open heaven, mga kaabangers. Fresh message to start. Ayan yung fresh message to start. Kaya nga kung ating isusuko ang buhay natin, ay lagi po tayong makakaranas ng fresh start. Amen. Sariwang panimula. Panibagong panimula na may kasiguruhan. Panibagong panimula. Pareho pala tayo ng ating halos pinagdaanan, Brother Art. Oo. Pareho pala tayo ng foundation na saan tayo galing noon. Oo. So, meron tayong mga salitang narinig. Amen. Meron tayong mga salitang nayakap. Kaya nga naman yung salitang yon ay bumalon sa puso natin at nagdala ng salitang fresh start. Amen. Talaga Kaya naman. buhay pa tayo hanggang ngayon. Di ba? Nagsimula ng bagong panimula at iyon ay sariwang panimula. Bagong pag-asa ang tamang salita sa Tagalog. Amen. Nakakita tayo ng panibagong pag-asa, panibagong lakas. Now, ngayon, Laging sariwa. laging sariwa bawat umaga. Ngayon, sunod kong tanong. Maganda to. Ang open heaven ba ay nakukuha sa pasimba-simba? Yan o, yan. Pagod na tayo dyan. Pagod na. Wag Okay. na lang. Sige. Isa kayo. Ikaw muna, Brother Art. Sige. Well, dapat mo kasi, dapat pari ako eh. Ganun? Oo eh. Oo. Kasi lahat kami religious.
We were so blessed being religious. Okay. But then the problem comes in, hindi na kaya ng relihiyon. Oh. So I have to find who the real answer is. Kaya pasimba-simba, it's good for start. Oo. Pero hindi mo pwedeng asahan kasi problems keep on pouring, keep on growing. Tuloy ang patong-patong na problema, hindi kaya ng relihiyon, ng pasimba-simba, parusaryo. No. Until I found the real answer, Jesus. Jesus is the only answer. Kaya hanggang ngayon, patay na lahat ng mga kapatid ko, magulang ko. Ako lang ang buhay pa. Kasi I have to still to go on. Bakit? My heart is to reach out the lost. Kaya gustong maging milyonaryo. Kasi many are hungry, going through. Nangangailangan ng kasagutan at walang makita. At hindi makikita sa amin ng pasimba-simba lang kami. So I have to find the real source of wealth and riches. Katulad si King Solomon. Wealth and riches is in his house. Kasi sabi ni King Solomon, I need wisdom para pangasiwaan ang mga... But God said, wisdom is not enough. You need wealth. Eto. So, wisdom. So, wealth is for wisdom. And wisdom needs wealth. So, yan po ang aking prinsipyo na pinahawakan ngayon. I have to reach out. In spite of my age, many are... Kaya nagkaroon po kami ng heart sa bilibid. No? Ilang taon po kami dyan nagsilbi. To love all those hardened criminals. Minahal po namin sila bilang anak. Because we know what they lack. Kaya we offer, isinugal po namin aming buhay. Alam na, pagpasok nyo dyan, hindi mo alam kung makakalabas pa kayong buhay. Kaya we offer ourselves, kami mag-asawa. Labas-pasok po kami dyan. Labas-pasok. Kasi we know what these people needs. And God is good. Kasi with that heart, nag-provide siya ng needs. Kasi pagpasok nga po dyan, kailangan nila ng ganito, kailangan ng ganon, kailangan pambili ng gamot, kailangan ganito. Ang daming kailangan. It is good. There's a ministry nag-support po sa amin. They provided everything. Kasi yan po if your heart is really to reach out those that are lost, hindi mahirap dumating ang pera. Sabi na ni Pastor ni Brother Morris, money follows ministry. Kaya yan po ang aming pinangawakan ngayon. And this church, nakita namin the ministry na involved ito, reaching out to the lost and the hopeless. Na kaya nakikita namin, the blessing keeps coming in. And we thank for the Lord. We thank the Lord for the pastor na binigay sa church na ito. Pastor May. They have the heart really to reach out. At hindi po natatapos. Kaya hindi pa sila pwedeng mawala. We have still to live more. Amen. Many are still in need what we carry inside. Wow, amen. Glory to God. Ikaw naman, brother Samuel. Yes, and amen. Ito yung open heaven, ito katulad nitong sinasabi ng 2 Samuel 22. God made my life complete when I placed all the pieces before Him. Meaning, you're whole, you are. Walang itinatago. The pieces. Inilatag mo na sa Panginoon. When I clean up, it said, my act, the act of yung maging malinis ka in the sight of the Lord. Yung dati mong gawa, nawala. Yung ngayon, bago na. Kaya ngayon, Mic mo. kaya ngayon, ang ginawa ng Diyos sa iyo, redirection. Wow. Yung redirection na yan ang nagbigay sa iyo ng a fresh start. Alam nyong, kaming mag-asawa, hindi kami religyoso. Nakagaya mo, buti ikaw, binigyan ka ng puso, na ikaw asa Diyos ang iyong pag-iisip. Kami, easy go, lucky lang. Kung meron, we go. Pag wala, we stop. Yung we don't care about tomorrow. Alis kami ng alis. But then, the Lord doesn't want that kind of living. Kasi meron siyang lakad, ako may lakad. Gagawin ko yung gusto ko, gagawin niya yung gusto niya. So,
ini-enjoy lang naman yung buhay. Nung dati may pera, we go and spend. Pero ngayon, ito ang press revelation. Hinayaan ng Diyos na mawala sa iyo. Kasi ang katanungan ko, 'di ba sa barko napakaganda. They offer so beautiful places and things na makikita mo sa barko. Sabi ko, Lord, bakit hindi ako ang naging may-ari ng barko? Amin. Alam niyo po ba kung ano ang kasagutan ibinigay sa akin? Yung ibinigay kong sweldo sa iyo na konti. Pero malaki na yon dati. 200,000, sumweldo ka ng 200,000 a month. Okay. Malaki na yon. Nagyabang ka na. Ayun. That's it. Yung layo mo, ang nasunod. Maling-mali. Akala mo, ikaw ang boss ng mundo. Nagpaiba-iba ka, akala mo, kaya mo yun. Yung pala, yung 200,000 maaman is worth nothing. Ililigaw lang kayo. Nawala. Kasi kung sino-sino sinusustentahan mo, nagkaanak ka sa iba. Meron ka sinusupply na iba. Wag sustentahan mo, sinusustentuhan ko. O sinusustentuhan ko. Yung, Malinaw. so yung 200 mo, that is umunti. So ngayon, but that act o pinangyari ng Diyos para malaman mo yung tanong mo, bakit hindi ka pinagyaman? Kasi nga, sa konti pa lang, ikaw ang nasunod, hindi ang Diyos. Yun. Tapos tatanungin mo, bakit hindi ikaw ang pinagyaman? Naman. Sa konti pa lang na ibinigay sa iyo ng Diyos, nasunod na sarili mo. So paano na kung ikaw naging mangyaman? Lalong masisira ang mundo na ginagalawan mo. So kaya yung pala, kaya nalaman ko, Lord, salamat. At ni-reveal mo sa akin, and now I know the single cent, how to take care of it. Ngayon, sinaramdaman namin wala nang pang-kuryente. Wala nang pang ang tawag dito, mga bills to meet. Pero mabait pa rin ng Diyos. Pinaalis ang anak ko, and they are now supplying on it. Pero ngayon, talaga namang merong fresh start and message of God na kung ikaw, you will clean up my act, yung act ko na gagawin ko sa bawat decision ko, He gave me a press message. Wow. America. Press message nandun sa kabilang. Merong pang time para magbago. Bibigyan kita ng bago. Hindi na yung luma mo, aalisin ka. Umalis ka sa barko, hindi mo kaya yan. Dito ka sa bagong pagtatayo. Fresh start nga naman. Right place. Totoo, ang salita ng Diyos, ang sabi nung kung ikaw ay ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya nga seek ye first At hanapin mo ang aking kagandahang loob. At ang lahat ng ito ay idadagdag sa iyo. Pag hinanap mo siya, yung kagustuhan mo na masaliksik ang Diyos, magpapakilala siya sa iyo. Grabe. Diba? Kaya yan, fresh start to Another chapter. Ito pa yung church na to. Sige, Yung church na to, yung The Hub of Christ, malayo sa pananaw ko to. Para kami mapunta nito Meron naman akong church dun sa Binangonan, Rizal Sabi nga ng kapatid ko, ibaba ang Diyos ng Binangonan at ng Paranaque. Bakit nagkaganon? Pupunta ka pa ron. Layo. Okay. Ang mahal pa masahe. Okay, Sabi ko, ibaba? Iba! Sa inyo talaga yung Diyos nyo. Na iba. Sabi ko, hindi. Parehas lang. Kaya lang, may tamang tao. Tamang lugar. Tamang tamang meron tao sa tamang lugar. Tapos, ang kagilagilalas dito, the astonishing na nakita ko dito, yung mga katabi ko sa upuan. Okay. Si Pastor Walter lang, katabi mo. Taga saan ka? Santa Cruz, Laguna. Ay, ba't ka nandito rin? Kakita ko si Brother Morris. Ito saan? Taga saan ka rin? Cavite. Anong klaseng church no? Wala naman taga Paranaque.
Kasi sa tamang lugar kayo. Oo nga. Oo. Iba. The right Pastor way. Tong, ito yung ano eh. Yung handpicking of the Lord. Yung mga taong tinipon sa isang lugar na gusto niya. According to his purpose. Sabi ko, imposible. Oo. O diba? Pero become impossible dahil pinangyari at yan alam na sa akin, ito yung lugar to have a fresh start. Your purpose starts O diba? here. Yung ginagawa ko dito sa Kape Pandesal, hindi ko malubos maisip eh. But the character is there. Ando ng karakter, kaya yung purpose ngayon, lumiwanag. Na-serve. Because you deserve it. Oo. Qualified. Qualified it is because God calls. Kaya naman he qualified ako. Kasi, ang sabi ni Pastor Dong, Pastor May, Brother Sam, take care. Yung Kape at Pandesal. Tauna ka. Ayaw. Sabi niya lang yun. Kaya sabi. Sabi niya lang yun. Pero ito maganda rito. Nang sumunod at lakaran. That's the secret. Nakita na yung joy. Oo, no? Meron joy, walang Yung- kapaguran. Yung walang di mabayaran ng pera yun. Oo. Ay, grabe yun. Oo. Your Iyon life nakita. starts nga with the Kapit Pandesal. Oh, Ano ang tawag dito? Pastor Dong. Oo. Ano yun? Practice. Oh. Yung, Makes O perfect. JT, yung parang military training muna. Okay, okay. Oh. Bago ka pumunta sa kabilang lugar Oo. upang ikaw ay malakas na. Oh. Mas mabigat ang laban. Oh, may training. May training Oh, dito. may The basic training is Oo. here. Okay. So, si Brother Art, galing din naman Paranaque yan eh. O, di ba, kayo nasa malalayo, Brother Art, Paranaque. So, hindi malayo o malapit yon. Kundi ang pinag-uusapan dito, may kumatagpo talaga sa inyo eh. Amen, Yun amen. eh. Meron talaga. Mayroon talagang kumatagpo And na you can't Diyos eh. resist it. Oo. Otherwise, Oo. yung buhay mo, Yes. you cannot Oo. find life. Kasi sa amin, isang bagay lang kami, mga lingkod na katulad nyo rin kami tao, no? Hamak tao. Instrumento lang din. Opo. So, ang pare-pareho natin nakatagpo dito, yung Diyos mismo na may-ari ng langit at lupa. Amen. Oo, yun Source of talaga life. yan eh. Yan Kasi na yan. hindi naman ito glory ni Dong, glory ni ganito. Mm. Hindi. Kasi kung kami lang naman din yan at may gawa niyan, ay woe to us, no? So, mga kaabangers, ito'y Diyos talaga dito. No? Ay, ito, maganda to. Mga kasunod. Di ko na kayo mapigilan. Grabe kayong dalawa, ah. Oo. Todo na to. Bigay hilig. Pinapawisan yung ulo ko. Nagliliwanag. Di na mapigilan yung mga ganitong ano, no, 'di ba? So, ibig sabihin, wala namang masama ang pasimba-simba. Wala namang masama, okay? Kasi ang religion din, mga kaabangers, gusto kong malaman nyo, ang turo ng religion ay ganito, to come up to heaven. Come up to heaven. Punta sa langit, punta sa langit. Yan naman talaga ang turo ng religion eh. Punta sa langit, punta sa langit. Pero ang turo ng kaharian ng Diyos, ang langit ang pupunta amen. sa iyo. Amen. Ulitin ko ang turo ng religion, gumawa ka ng mabuti kasi pupunta ka sa Oo. turo ng religion yan. Gagawa ka ng mabuti, pupunta ka sa langit. Gawa ka ng mabuti, pupunta ka sa langit. Pero ang Diyos pag nagturo, hindi ganyan. Amen. Ang sabi niya, ang langit ang pupunta sa iyo. Hallelujah. Your kingdom come, Your will be Your done. your will be done on earth. As it is in heaven. Ang tinuturo ng religion, you striving to be good, striving to act as a good person. At the end, napagod ka lang talaga. Give up na. O give up ka na talaga. Kaya sabi ni tatay, sabi ni Brother Art, nagsasalita siya by experience na ngayon eh. Kasi kung marapatin mo po, Brother Art, ilang taon na po kayo? 63. 68. Opo. So yung edad nyo ngayon ang nagsasabi base sa inyong karanasan. Kasi balak niya nang maging lingkod sa isang religion eh. Balak niya nang maging lingkod doon. Balak niya nang mag-aral doon. Pare. Lubasa doon. Pero, sabi niya sa kanya mula sa kanyang bibig, naranasan namin wala nangyari.
Kahit sabihin mong may intervention. So, pwedeng ang ibabaw lang, pero na mismo ang open heaven. Oo. Oo, di ba? Kasi may aral doon, may turo doon na di ka pwedeng mag-asawa. Oh. Hindi ka magkakanak. O wala, sana si Noel ngayon. Walang Nora. Wala no. Wala rin, no? Oo. Oo. Sila na lang yun. Mm. Belief nila yun eh. Ginagalang natin yun. Amen. Kaya nga, ang atin dito, yung open heaven, na mismo ikaw ang naka-experience. Mismo ikaw ang naka-experience. Mismo ako ang naka-experience. Amen. Tayo At po. iyan ay worth living na talaga yan. Yan. Worth living na. Now, punta tayo dito. Sabi dito sa Proverbs 21 verse 2 to 3. A person may think their own ways are right. Ay, my Oh, God. diba? Person may think, you know, di ba? A person may think their own ways are right. Yan, marami tayong ganyan eh, no? Oh, yan. But the Lord, si Lord ang nagsusuri ng puso. Amen. To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Amen. Wow. Oh, yan. Ay, yan na yan, okay. Hallelujah. Oh, Pesto, tingnan natin, pesto. pare-pareho yan. Open heaven to, ha? Amen. I'm talking about open heaven kasi a person may think their own ways. They have their own understanding about heaven, di ba? Mhm. Meron silang kanya-kanyang pagkakakilanlan, pagkakaalam ng salitang heaven. Ang heaven, laging tinitingala ng tao yan eh. Oh, pero ang tanong ko ngayon, are you ready? Ready. Ang langit ba? Ang ama nasa langit? O ang langit ang nasa ama? Ang langit ang nasa Ama. O yun ang matindi na yan. Yan. Okay, Yeah. okay. Paano, bakit sinabi niyang our Father in heaven? O, di ba? O, ba't sinabi niya yan? O, then, isa pa, yung sinabi niya, our Father who art in heaven, di ba? Sinabi niya yan. Nasa langit. Oo, ama namin nasa langit. Sabi niya naman sa Isaiah na, langit ang aking trono, Oo. lupa ang aking tungtungan. Yan. O ano ngayon ang ating pananaw sa salitang open heaven sa bagay na yan? Iyan, yung pagkakasabi ng lupa ay aking tuntungan at ang langit ay aking trono. Ang ibig sabihin... Kanino mo ako? Yung kasunod na tanong dyan kanino mo ako? Saan mo ako itatayo ng templo? At kanino mo ako ipapares? Sabi niya. O, di ba? Kanino mo ako ipapares? Nakalimutan ko yung verse niya. Nasa Isaiah yan eh. Oo. Isaiah 56 yata o 66 yun. O, di ba? So, totoo na ang langit ang nasa Ama. Oo, nasa Kasi Diyos. nga, yun ang tuntungan niya lupa at ang trono ay langit. Ibig sabihin na siya ang may gawa nito. Oo. Yung, kasi ang heaven and earth, you cannot contain God. Amen. Hindi mo pwedeng ilagay ang Diyos doon sa box Oh, yun. na sinasabing Hindi sapat. heaven and earth. Mm. Ang langit ay God is in heaven. Hindi pwede. Kasi hindi mo makukontain You cannot contain God. ang power ng Panginoon. Kung yung paa pa lang nandito. Oo. Yung Ang laki upuan nun. niya, yung upuan niya nandun. O, saan mo siya igagawa ng templo? Oo. Yun. Kaya ngayon, kaya sinasabing sa bagong tipan na sinasabing kung saan ilalagay ang templo, naglagay na noong una pa ng templo na dinadala pa noon, the Ark of Covenant. Ngunit hindi ito naging matagumpay. Kaya nung dumating ang Panginoong Hesukristo, ang pinili niya, yung puso mo ang magiging templo upang ako ay lagi nyo lang kasama. Di ba po sa Old Testament, na lagi nilang kasama, pag hindi nila kasama, matatalo sila sa laban. Ngayon, para tayo ay mapanagumpay sa lahat ng bagay, ang pinili ng templo ngayon ay yung ating puso ngayon. Okay. Para tayo, we will be victorious. Ito yung open heaven kung makikilala natin ang Diyos, yung capabilities and power ng Panginoon.
Kasi makikita ang open heaven to, ang mangyayari ay magkakaroon ng open heaven sa isang tao kung ito ay merong persevering prayer, number 1. Number 2, diligent in obedience. Tapos number 3, a sacrificial giving. Kasi itong tatlong to ang naging susi para ang open heaven bumukas. Yung open sea ba ni Moses? Kung di niya itataas yung tungkod, hindi mag-o-open yun. So, kailangan doon, yung meron kang puso ng Diyos, pakonekta ang puso ng Panginoon sa iyo. So, ang open heaven, ito, para sa akin, Pastor Dong, Brother Art, ang open heaven, parang ipinararanas at pinararamdam na sa akin na ang pagbubukas. Kasi kakaiba na yung ginagawa. Because we deserve it. Yeah, deserving, I may claim it, I deserve Being a child of God. being a child of God. Yan ang pangako niya na tayo ay magkaroon ng buhay na kaaya-aya. Pero ngayon, ang open heaven is yung gawain na ibibigay niya sa iyo. Di ba? Kaya sa ating senior pastor Dong, ang mga kakaiba at kagila-gilalas na gawain na ibibigay. Eh minsan nga, natanong ko na nga yan yung mag-asawa. Kasi nga nagpunta kami sa Isabela, dumating kami ng alas 2 na madaling araw sa bahay nila. Nagising ako alas 6, bihis na si Pastora Mel. Sabi ko, saan po kayo pupunta? Meron kaming kakausapin. Hindi kayo napapagod? Eh ako nga napagod. So yun lang, yung open heaven na yan sa kanila, parang ang hirap sundan. Parang, Lord, dito lang ako sa pintuan. Iikot ang utak natin. If you think of it, iikot talaga how it happened. Bakit? Heaven is immeasurable. Oh. You know? When we speak of heaven, it's the doorway to eternity. Iba yung eternity, iba yung heaven. Heaven is where God is. But eternity, in totality, ng habitation na God. So eternity, kaya yung buhay na walang hanggan, it's about eternity. God is the God of eternity. And receiving heaven in your life is a doorway to that. Kasi God must be glorified eternally. Because He is a God. I must be glorified. And only God can glorify His name. Amen. Just lang ang pwedeng mag-glorify sa kanya. Kaya Jesus, sabi ni Jesus, Father, glorify me that I may glorify you. Kaya si Jesus, he's so he's so obsessed with the glory of His Father. Amen. So, sabi ng Isaiah 66:1 yan 1 and 2, di ba? Opo. Sabi doon ay ganito ang pagkasabi. Heaven is my throne, and earth is my footstool. Where is the house that you will build me? And where is the place of my rest? Wow. O saan mo ko itatayo ng templo? Saan mo ko itatayo ng bahay? Ako may gawa niyan. Sabi niya, asaan mo ako dalhing lugar na doon ako magpahinga? Ang lupa ang tungtungan ko lang. So sabi niya, for all those things my hand has made, sabi niya. And all those things exist, says the Lord. But on this one will I walk, on him who is poor and of contrite spirit and who tremble at my word. Now, tingnan natin. Kaya sinabi ng Ama, kasi Ama nasa langit, si Jesus ang nagsalita in the natural sense. Kasi si Jesus nung time na yun, siya po ay 100% katulad mo at katulad ko. Pastor Dong, bakit naman siya gumagawa ng himala? Now, ito ang gusto kong sagutin sa inyo. Kaya siya gumawa ng himala during his time nung siya ay nagkatawang tao sa lupa. Kasi 100% nagpasako po siya sa gagawin at ginagawa ng Holy Spirit sa buhay niya. Nagpasako po siya 100% sa buhay at sa ginagawa ng Amang nasa langit. Kaya sabi niya, wala akong ginagawa liban sa gusto ng ginagawa ng Ama na nasa langit. Because they are one. Kasi nung time na yon, in the natural sense or physical sense, siya'y nagsasalitang kagaya mo't kagaya ko. Tao na pwedeng mabagsak sa tukso,
pero hindi siya bumagsak sa tukso. Mhm. Kasi kung Diyos siya, hindi na kailangan siyang tuksohin. Ano bang laban ni Satanas sa kanya? O, di ba? Kaya sinabi doon, heaven is my throne, kasi si Jesus nagsasalitang kinikilala na ang Ama mismo ang trono. Mhm. At nasa kanya ang salitang langit. Mhm. Si Jesus nagsalita in a physical sense na sabi niya, Ama ang nasa langit. Kaya nga, langit ang trono, Mhm. lupa ang tungtungan, kasi si Jesus nandoon sa lupa. Mhm. Oo. Footstool. Uputstol, Okay. nandoon sa lupa. Mhm. At gustong dalhin ang langit sa lupa. Amen. Yeah. I-duplicate ang langit sa lupa. True Christ. At mangyayari lang yon pag dumating si Jesus sa buhay mo. Wow. See? Kaya nga, Luke 17:21, kingdom is within you. Mhm. Oh, you see? Kingdom is within you. Kaya doon sa sinasabi ng Isaiah 66 verse 1, kaya ang pinaka-title niyan, True Worship and False Worship. Oh my. True Worship and false worship. Yung nandoon, kung ang ating ginagawa ay sa lupa lang na to, hanggang sa lupa lang na ito, at walang buhay sa kabilang buhay, tayo na ang pinakakawawa sa lahat, sabi ng 1 Corinthians 15. Kung hindi nabuhay si Jesus, wala hong langit na mararanasan. Ibig sabihin ng walang langit na mararanasan, walang Diyos. Walang Diyos. Walang kwenta. Paano? Bakit ka pa naglilingkod? Kung ang tayo pinanganak. O kaya nga sinasabi ng 1 Timothy, mga kaabangers, Yeah. chapter 4 verse 8, na may pakinabang ang nagsasanay sa katawan. Totoo yan, may pakinabang ang nagsasanay sa katawan. Mag-exercise ka ng katawan kasi ang katawan, dinesign yan to move. Mhm. Kapag hindi na yan gumagalaw, ang tawag sa'yo, ribulto na. Patay. O patay na buhay. 6 feet below. At ang bagay, ang katawan, hindi design na gumalaw at hindi gumalaw, yan ang katawang maraming sakit. That's it. Kasi, i-design kang mag-move. Mhm. I-design ka rin na ang paa mo, hindi patalikod. Pauna. I-design rin ang mata mo, wala sa likod. Forward. Dinesign din ang mata mo, wala sa likod. Nilagyan ka rin ng taste bud ng Panginoon, ng regalo ng taste buds. Niligay ka niyan kasi para ma-define mo ang iyong appetite. Mhm. At appetite ng langit dapat. Hindi Amen. appetite ng iyong Yeah, belly. yeah. Hindi yung sinasabi ng Philippians Yan. 3. And their God is their appetite in their belly. Kaya ito mga kaabangers, kung gusto mo ng open heaven, a person may think their own ways are right. May think their own ways are right. At ang isang ways diyan ng tao may think na itong way na to ay kaulooban ng Diyos. Isa doon yung nag-counterfeit para tapatan ang ginagawa ng Diyos. Isa doon religion. Man-made dyan eh. Hindi nakakalungkot. Isa yan. Pangalawa, technology. Seems right unto a man, but the end is death. Proverbs 14:12. Tingnan niyo po, kaya nga those who are pure, everything is pure, sabi ng Titus 1:15. But to those who are corrupt and defiled and unbelieving, Titus 1:15, even their mind and their conscience is corrupt. Kaya nga, sabi nga, a person may think their own ways are right. Gusto natin ba ng open heaven? Sabi nga diyan kanina sa Proverbs, di ba? Na nung inilatag ko ang aking sarili, yung pieces na yon, nilatag ko sa Diyos, nilagay ko sa piling na, isinuko ko sa Diyos, at talagang na bago ang aking mga act in life. Yan yung heaven, na talagang literal lumalakad sa lupa. Kasi, Christ in me, the hope of glory. Glory, yes. Christ in you, the hope of glory. So, asan ngayon ang langit? Nasa lupa. Asan ngayon ang kingdom? Nasa lupa. At sinong nasa lupang lumalakad? Ikaw. Amen. O, saan ang place na gustong panahanan ng Diyos? Lugar ba na gawa ng mga bato? Hindi. Sabi ng 1 Corinthians 6:19-20, ikaw ang templo ng banal na Espiritu. At hindi ginto o pilak ang pinantubo sa'yo.
buhay na mismo Buhay. At dugo. at dugo. Amen. Buhay niya mismo. Kaya ikaw ay templo ng Holy Spirit at ang langit dito sa lupa ay lumalakad. Kaya tinatawag yan na ugaling langit na kaakit-akit. Wherever you go, Wherever you go, heaven is with you. heaven is in you. Amen. Heaven is real kasi you are real. And God is glorified Oo. through you. O through you and through me. Kaya nga, Christ in me, the hope of glory. glory. Christ in me, every time they see you, makikita nila ang hope. Amen. They shine upon you. Kasi shine through you. Kasi Jesus is in you. Kaya hanapin nila yung langit. Kasi, because of you. Okay, ito pa matindi. Mga kaabangers, bakit mo hinahanap ang hindi pinapahanap ni Lord sa'yo? Kaya wala ka talagang makikita. Kasi ang pinapahanap ni Lord sa'yo ay kaharian niya o paghahari niya. Anong hinahanap mo? Bagay, ibinigay na noong una pa yan. Amen. Before we were born. Na mali ka. Amen. Na mali tayo nang hinahanap, kaya hanggang ngayon wala kang makita. Kasi hinahanap mo ang hindi ipinapahanap sa'yo. It's already in you. Kingdom of God. Ay, ang pinapahanap sa'yo, seek ye first the kingdom. Oh, God. Ano ang hinahanap mo? Bahay lupa. Bahay lupa. Wala ka makikita. Alam mo, yan ang mga bagay na pinagpaguran, hindi hinahanap. Kung tamad ka talaga, huwag kang aasa. Amen. Alam mo, Brother Samuel, nagtrabaho ka noon, sabi mo, 200,000 is nothing ngayon sa iyo. Pero nung nagka 200,000 ka, hindi ka ang may-ari ng barko. Bakit hindi binigay sa'yo maging may-ari ng barko? Kasi 200,000 pa lang. Nawala ka na. What more? Naligaw ka na. Isang buong barko pa kaya? $1 billion. O, di ba? Isang buong barko pa kaya? Kasi 200,000 lang nawaldas na. Sayang. Sayang. Ngayon, kasi talagang nilinis lahat yun. O, tama yung kanta. Alam mo yung kanta? Kung maibabalik ko lang. Masinop na. Amen. Di ba nabalik sa isip mo yan? Balintan daw minsan. Kung nagpaayos lang ako noon, di ko dadanasin to. Ito pa, matindi. Kung pwede lang sanang ma-rewind ang buhay. Yo. Pero pwede ba yon? Hindi na. Tapos na, lumipas na ang dapat lumipas. Kaya sinasabi ng Ephesians 5, take the most of opportunity. Huwag mong sasayangin ang bawat pagkakataon. Dahil pag lumipas yan, wala ka nang babalikan pa. Time is gold. Kaya nga yan, a person may think their own ways are right. Ito, Pastor Dom, dito sa Proverbs na to, na binasa na, a person may think their own ways are right, but the Lord weighs at the heart to do what is right and justice is more acceptable to the Lord. Meron pumasok sa akin than sacrifice. Yung panahon ni King Saul, di ba dun sa laban nila ng mga Philistine, there are about 30,000 soldiers na nakapaligid. And then sa kanila, bago lang silang kingdom. They don't have spears and shields. Yeah, oo. Kaya ngayon, meron silang usapan ni Prophet Samuel na darating siya ng umaga. Hindi dumating. Na-delay. Na-delay. Oh. Ang ginawa niya, siya kumuha, aka na yung tupa. Oh. And I will do that ceremonial. Oh. Kaya nung dumating si Prophet Samuel, what have you done? So this is, ang tingin niya ni Saul, tama. Oo. Pero, yung the Ang Lord Diyos. is at the heart, yung trusting mo pala. Oh. Wait ka lang. And then, to do what is right is just more acceptable than to the Lord than sacrifice. Oh. Hindi kailangan yung ating mga sakripisyong ito, yung trust ng puso pa. Oo. Kasi biro mo, nagsakripisyo ka ng kawalan. Ano yung sakripisyo ng kawalan? Yung hinahanap mo, yung hindi pinapahanap sa'yo. Kaya sinahanap ng Diyos yung obedience mo. Tama. Ginagawa mo yung hindi mo ginagawa. Hindi pinapagawa sa'yo. Your obedience carries the perfect purpose. Ang
The prophet na nga ng Diyos ang nagsabi, darating ako. O diba? That is the word of God. Darating ako, all you need to do is to wait. Oh. Eh wala. Nagpanic agad. Kasi hindi natin nakikita ang open heaven. Yun ang Eh di ba, Hallelujah. Pastor Dong, yung may naalala ko sinabi mo, nabuksan ang kanilang mga mata. Yung pala, napakaraming army doon. Mamaya pa yun. Mamaya pa yun. Mamaya pa. Huwag kang mag-alala. Pupunta tayo dyan. Darating tayo dyan. Darating tayo dyan. Naalala ko lang yun eh. Huwag kang mag-alala. Sige. Maghihintay Darating ako. tayo dyan. Kasi, Amen, amen. alam mo, mga kaabangers, ayaw kong iwanan ito eh. Kasi, a person may think their own ways are right. Kasi sobra tayong self-righteous na tao. Sobra tayong self-righteous na tao. Ang isip natin parang nasa Diyos, pero yung ginagawa natin mukhang wala sa Diyos. Eh. Against. Oo. Ang tawag sa atin, sintunado. Wala sa tono. Diba? Alam mo si Brother Samuel, gustong maglingkod sa Diyos, gustong kumanta, huwag mo lang pakantahin. Kasi mababackslide tayo lahat. Pastor Dong, nilagay nga ako sa worship team eh. Ano. Umayaw ako, nahiya ako sa team. Baka saan mapunta yun? Ako nahiya. Ang gusto kong sabihin, yung gusto mong maglingkod. Ang gusto kong, example lang yun eh. Hindi pare-pahiya ang tao kasi yun ang realidad. Diba? Kasi gusto mong maglingkod. Sa paglilingkod mo, ginalaw mo yung hindi pinapatrabaho sa'yo. Nako. Alam mo ba mga kaabangers, the greatest mistakes ay ito. When you are always busy and yet you are not effective. Sayang. Sayang lahat yun. Iyan yung sinasabi ng Bible. Yung pinapahanap sa'yo, hindi mo hinanap. Pero yung hindi pinapahanap sa'yo, hinanap mo. Kaya maraming may sakit. Kaya Marami may sakit. Maraming naghihirap. Kasi bigat na bigat, ang daming pasanin. At the end of the day, walang nangyari. Walang kalaga, Brother Art. Hirap na hirap. Better be wise. Oh, alam mo ba, mga kaabangers, kaya ayaw kong iwanan ng verse na ito. Kasi gustong-gusto mo ng bukas na langit. Ikaw ang nagsasara. Tayong tao ang nagsasara. Ang Diyos bukas na bukas, ikaw at ako ang nagsasara. Oh, na-imagine nyo ba to? Kayong mga nakikinig, andyan. Oh, shout out kay Brother Jose Dapen, Pastor Jose Dapen from Naik. Diba? Oh. Kaya nga, ito yung problema natin eh. Ito yung ating malaking bangungot. Kaya binangungot si Saul eh. Gising. Binangungot talaga siya doon. No. Now, mga kaabangers, isipin yung mabuti. Alin lugar na doon yung pinapagawa ng Diyos, hindi mo ginawa. At alin naman yung lugar na doon hindi pinapagawa ng Diyos, yun yung hinanap mo. Oo. Instruction are so important. Important. Diba? Alin lugar sa buhay mo na pinapahanap ni Lord, pero hindi mo hinanap. Oo nga. At ano namang lugar sa buhay mo na hindi niya inuutos, pero yun ang ginawa mo. Amen. Kaya ang dami nating naiipit sa dulo. At ang bagsak, Lord, ba't nagkaganito ang buhay ko? Kaya napakahalaga ang guide. Napakahalaga na may tao talaga na magsasalita sa buhay mo. Ito ang problema. Sinasara mo tainga mo eh. Itchy ear. Oo, kasi naghahanap ka ng mga salitang kikilitiin lang ang tainga mo. To satisfy your own way. Your own self. Now, tingnan niyo to. Kaya itong ating open heaven na ito, napakahalaga ito. Open heaven is a fresh message to start. Fresh message yan.
Kaya kung makikita nyo po, mga kaabangers, ang open heaven, di po yan basta lang open na bumuka ang langit, hindi po yan. Isang bagay yan, darating talaga ang panahon, literal bubuka ang langit ulit. Amen. Sabay ng tunog ng trumpeta, bababa ang mga anghel. Kung paano siya sa Acts chapter 2, kung paanong bumuka ang langit, paanong nawala si Kristo sa kalangitan, sa kanyang pagbabalik muli, ay babalik siya na ang pag-alis niya, siya ring pagbabalik niya. Amen. Yun ang literal na bubuka. At tiyakin nyo talaga na pagbuka nun, kamukha ka niya. Judgment. Qualified ka. Qualified ka. Qualified ka talaga. Hindi naman to pasimba-simba lang. No. Hindi to pasimba-simba. Hindi rin to pagtitira lang sa simbahan, pero ang ginagawa mo, ang layo sa kabanalan. Huwag po tayo malinlang dyan. Hindi rin to papastor-pastor lang. Titulo lang yan eh. Yes po. Sabi ng 2 Timothy 3:5, always learning but never able to come to the knowledge of truth. Always learning. Sabi ng, di ba, 1 Timothy, 2 Timothy 3:5 and 3:7, form of godliness. Ang kailangan. May formang pangkabanalan lang. Pero ang buhay, ang layo naman. Denying the power thereof. O yan, denying the power. Manifestation, wala. 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 Bukang bibig, Diyos. Pero ang gawa, papunta naman sa impyerno. Can you imagine that? Amen. Mayroon ding mga taong pinaiiwasan ni Lord. Mayroon ding taong pinapasamahan ni Lord. Pinapaiwasan. O, pinapaiwasan. Sinisabi ng 2 Timothy 3:5 yan. Iwasan nyo ang mga ganitong tao. O, pero lagi nating sinasabi, superhero tayo, di ba? Magmahal, mahalin lahat ng tao. I don't go. Hindi ka Diyos. Meron ding sinabi ang Bible na iwasan nyo ang mga ganitong tao. Oo. Tama. We are called for somebody, not for everybody. Yes. Merong pinapaiwasan. Kaya nga, dapat matutunan natin lahat yan. Yes, Brother Gary Liwanag, may natutunan naman ako. Salamat sa Diyos. Praise God. Amen. Totoo to. Kasi ito yung napakaano natin eh. A person may think their own ways are right. Pero ang Diyos pa rin talaga lahat ang nagsusuri ng lahat. Imagine ninyo, mga kaabangers, kung ang buhay mo taliwas sa salita ng Diyos. Kasi ang Holy Spirit hindi gagalaw outside the boundary of His Word. Amen. 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 Ang Holy Spirit hindi gagalaw outside the boundary of Christ-like character. Kasi gagalaw siya within the boundary sa buhay ni Jesus. Kaya sinabi ng Bible, ako ang daan. Ako ang pintuan. Ako ang buhay. Ako, kasi lahat ay magdadaan doon sa tinatawag na defining factor. Siya ang defining factor. Amen. Siya ang object of your faith. Oh. Nasa Acts 17 yan, verse 30 to 31. Ang judgment ay ipinakita sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya sabi ng Bible, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Dati, inunawa kayo ng Diyos. Acts 17, verse 30 to 31. Dati, inunawa kayo ng Diyos sa inyong kamangmangan. Dati yun. Ang kamangmangan nyo, pinalampas ni Lord. Ngayon, maging mangmang ka pa, hindi ka na palalampasin. Sabi, my people Hindi ka perish. sasantuhin. Alam mo kung paano hindi ka sasantuhin? Yung buhay mo ngayon magsasalita sa kawalan. Kasi sarado ang langit. Pero kapag ikaw nagsisi, humingi ng tawad, nakilala mo si Jesus, ang langit bukas ng bukas sa'yo. Grabe yan. Hallelujah. Itong message na ating pinag-usapan ngayon, hindi ito basta-bastang kinuha sa daanan.
Pastor, We need it. sabi po ni Pastor Walter, No. kanina pa ito lumampas. Brother, kung ikaw ang may-ari ng barko, lalong sumakit ang ulo ni Sister Salvi. Pastor, bago na po, nagbago. Bago na po. Hallelujah! Oo, totoo to. Sabi ni John Alino, Kauninyalga, karne at hindi gatas ang mensahe po ng Lord today. Wow. Mas masarap po ang tinatamaan kaysa may tama. Thank you. Ay, nako. Ouch. Salamat po, You Lord. are. Yeah. Hallelujah. Masarap minsan Even mag-ouch. you, kaya mo nguyain, kapatid. Salamat. Oo. Di ba, i-digest natin to? Mhm. Kasi anything, a person may think their own ways are right. Mhm. Tingnan nyo, may cellphone na ngayon. Di ba? Ways of man yan. Is it wrong? No. It is right. Mhm. Pero tingnan nyo ngayon. Sa sinabi natin, pag nagka-cellphone, mapapabilis. Tanungin ko kayo mga kabangers, bumilis ba talaga ang buhay? O bumagal? Lalo bumagal. Now, tingnan natin. Ayaw magwalis ng bahay. In other areas, pag you know how to maximize sa bagay, maraming bumilis. Aha. Bigyan natin ng pasubali, maraming bumilis. Sa In ibang some area. ways, in some ways. In some ways, na pang-maximize. Oo. Pero in some other ways, kahit ang bagay ay mabuti, pero dahil ang gumagamit ay hindi mabuti, yung bagay na mabuti naging corrupt. Lalo napapatagal. Tama ang Titus 1:15. Mhm. Okay, tingnan natin paanong example. Imagine mo na yan, kakain nilang lahat-lahat. Yung isa, nagsiselfon pa. Mhm. Kakain lahat-lahat. Oo. Nasa kainan na. Mag-asawa pa, magkatabi, di pa magkausap-usap. Kasi sa cellphone pa sila nag-uusap. Magkatabi na yun. Magkatabi yun. Nagme-message. Nagme-message. Ano ulam? May mali ba doon? Pero anong accurate? Anong mas tama? Pag kumain. Masama ba yun? Hindi. Pero anong mas tama? Gamitin mo sa tamang paraan. Bakit hindi tayo magkausap na dalawang nandyan ka lang naman sa harap ko? Mm. Issue of the heart. Issue of the heart. Ito ang isang napaka-nakaligtaan ng tao. Parang sinabi ko yan kay Brother Art kanina. Brother Art, salamat sa bagay na to. Habang nag-umpisa pa lang kami. Salamat sa bagay na to sa iPad. Pero ang iPad, hindi siya ang nagpapatakbo ng buhay ko. Kasi walang hininga yan. Mhm. Oo. Yeah. Ako ang gumagamit sa iPad. Hindi ang iPad ang naggagamit sa akin. Mhm. Ako ang naglalagay ng message sa iPad. Hindi ang iPad ang nagbibigay ng message sa akin. Oo. Amen. Amen. Yeah. Kaya pag mawala man itong iPad na to, hindi yan kawalan. Mhm. Tama. Now, marami ngayon, pag nawala na ang cellphone, parang ang buhay, windang na. Masaklap. Yun. Pag nawala na ang gamit, nawala na ang bagay, sira na ang mundo nila. Parang empty na ang buhay. Pastor Dong, paggising pa lang ng umaga, ang sabi, asan ang cellphone ko? Ito yung problema ngayon na hindi natin napansin-pansin. Tapos lahat tayo nangangarap ng open heaven. Please, ang open heaven ay laging bukas, ikaw ang nagsasara. Wake up. Agree po ako doon. Ikaw, tao ang nagsasara. Ang open heaven laging bukas. Sabi niya, come to me. Those who are heavily laden, di ba open ang heaven na yan? Kayong mga nabibigatan, napapagalali kayo. Kasi ang pamato ko ay magaan. My burden is light. And my yoke is easy. Easy. Di ba open heaven yan, mga kaabangers? Amen. Pero ang naiintindihan mo sa literal na open heaven ay yan, magbubukas, magkakaroon ng uulan ng pagpapala. Mhm. Hindi ho. Those were the days sa lumang tipan. Ulan
ang ulan. Pero ang ulan ng kapanahunan ay ulanan ka ng ugaling langit na kaakit-akit na kaisa ni Kristo Yeah. Jesus. Hallelujah. Praise God. O open heaven, diretso pa tayo. Oh. 2 Kings. Second. Kasi ang open heaven ay walang iba is an opening of the eyes. Mhm. Open heaven ay walang iba is the opening of the eyes. Ito yun. Yes! Iyan yun. Wow. Opening heaven is an opening of the eyes. Amen. What kind of eyes? Kasi hindi ibig sabihin may mata ka. May mata ka lang, pero hindi ibig sabihin may nakikita ka. Eh di, Pastor Don, maalala ko yung isang kanta. Open the eyes of my heart, Lord. I wanna see you. Okay? Mata ng puso ang gusto mabuksan. Mm. Hindi Oo. yung mata natin. Literal. Spirit, soul, body. So gusto ng Panginoon, yung puso ang mabuksan. Yeah, totoo to kasi alam mo bakit mga kaabangers? Ito yung isa sa kailangan nating maintindihan sa ating kapanahunan. Na si Eliseo, alam natin sa pangyayari na yan, isang pangyayari, kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo. At nang lumabas ang katulong ni Eliseo, nakita ang maraming kawal ng Syrians. Nakita rin ang mga maraming kabayo, karwahe na nakapaligid sa syudad. Nakapaligid sa lungsod. Itong alalay ni Eliseo, guro, sabi niya, teacher, paano tayo ngayon? Paano tayo ngayon? Sinabi ni Eliseo, sinabi ni Elisha sa alalay niya, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa kanila. Amen. Tingnan nyo to mga kabangers. Anong ginawa ni Eliseo? Kaya ang open heaven is an opening of the eyes. Yan yung prayer and intimacy. Amen. Wow. Alam mo bakit? Yan yung prayer and intimacy. Sabi doon sa verse 17, at siya'y nanalangin. Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Mga kaabangers, ilang beses ka nang nanalangin, parang walang bukas at puro lang sara. Kasi, meron po talagang mga lingkod na may dimension sa spirit na kapag nagsalita, talaga pong instant may magbubukas sa buhay mo. May dimension yan. Bakit? Si Saul, sinabi mo kanyo kanina, Mm. ginawa naman yan lahat Pero may nangyari ba sa ginawang pagsisikap ni Saul? Wala. Hindi siya makagagawa ng anuman nang wala si Samuel. Mm. Sa atin, may ginawa naman natin lahat Hindi natin kayang mabuksan yan kung wala ang Panginoong Hesus. Amen. Wala talaga yan. Maniwala kayo. Sige lang, mayaman ka ngayon. Walang problema. Pero pwede kang yumaman na wala ang Diyos. May pera ka lang. Ano ngayon? Tanungin ko kayo, mga kabangers, nakakabili ba ng ganang kumain ang marami mong pera? Yung? Baka wala kang panlasa, no? Sunod, nakakabili ba ng idlip ang maraming pera? Amen. Puna. Pangatlo, nakakabili ba ng napaka na harmonious na relationship ang maraming pera? Sige, kung pera ang sagot, bakit ikaw mag-asawa at yung inyong mga anak wala ngayon lalong open communication? Tama. Kakalayo pa. Nag-iisang bahay, may kanya-kanyang kwarto. Hindi mo mapalabas sa kwarto ang anak. Tama po. Tinext pa yun, Akain na! Ay, lumabas. Icha-chat pa yan. Hey, mga kabangers, gusto nyo ng open heaven? Ang open heaven,
ay opening of the eyes. Hanggat hindi buksan ng mata ng pangunawa ang inyong mga anak, it all just as good as plato ang buhay. Ay sinasabi ni Pablo sa Ephesians 2. Lord, open the eyes. Ephesians 2 ba? 2:17, yes. 2:17 and 2:18. Lord, open the eyes of their understanding or enlighten their hearts. Enlighten the eyes of their heart. Kasi itong opening of heaven is all about enlightening of the eyes of the heart. Enlightening in the eyes of the heart. The eyes of the heart. Enlightening the eyes of the heart. Thank God for that. Iyan po ang opening of heaven. Yan ang open heaven. Yung anak mo na yan, kahit anak mo na yan, hanggat hindi buksan ng mata ng pangunawa ng anak mong mapihit balik sa'yo, kahit tapalan mo yan ng pera, malayo pa rin yan ang loob sa'yo. Magiging malapit lang ang loob sa'yo pag binuksan ng Diyos yan. Kaya ba yan ng tapalan ng lahat ng meron ka? Hindi po. Saan ka makakita? Pinalaki na ni Brother Samuel ng anak niya. Sasarahan siya ng pinto sa isang iglap lang na pagkakamali. Kasi, lumaki ba yung bata sa piling ng tatay? No. Ang naibigay lang ni Samuel dati, ang padalhan ng pera, ang patapusin ng pag-aaral. Iyan ang nagagawa lang ng pera. Dalhin ka sa eskwelahan. Bayaran ang tuition fee. Lagyan ng pagkain sa lamesa. Pero garantiya ba yon, mga kaabangers, ng pagbubukas ng mata ng pangunawa? Hindi. Kasi ang nagbubukas ng pangunawa, walang iba kundi ang Diyos. Yung sinasabi ng verse 18 ng Ephesians 2, enlightenment of the heart. Diyos ang nagbubukas. That God may open the eyes of your understanding or being enlightened. Alam nyo po, ang salitang enlightenment means flooded by light. Magliwanag ang buong lugar, magliwanag ang buong katauhan. Iyan ang open heaven. Na gusto mo ng open heaven ngayon? Saan galing yan? Sa iyong pinagsikapan? No. Ay, nako, ang hirap nito, ang bigat, ano? Okay, kayo nga ang dalawa na masasabi niyo. Yung pinagsikapan natin. Oh, lapit mo mic niyo po. Okay, yung pinagsikapan natin, yan dalang papadilim ng open heaven. Kasi we rely on our own understanding, we rely on our own ideas, we rely on our strength. Sabi ng Luceno, it's not by might, nor by power, but by my spirit. It's the spirit who will open the heaven for you. But we need to surrender. Kaya nga ang ginawa ni Lucifer dun sa Garden of Eden. Sabi andyan yung puno ng mabuti at masama. What's the purpose of that? Ang involved dyan is the lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. So yan ang ginagawa ni Satan up to now. Ginamit din kay Jesus. Gawin mong tinapay itong bato. Ibibigay kasi ang kayamanan ng kaharian na ito at tumalon ka dyan. At sasalin ka ng mga anghel mo. So with that, lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life, it closes the heaven. Kasi you have a different view of heaven. The view that tree of knowledge of good and evil give you a different picture what heaven is. Ma-pride, mayabang, masarap sa pakiramdam, and you're full of what? Knowledge. Pero it has nothing to do with an open heaven, because the open heaven comes from, when the Holy Spirit open our heart. Man. Pag binuksan niya ng banal na Espiritu, makikita mo what's behind heaven. Makikita mo yan as you read your Bible. Makikita mo what heaven contains. Doon makikita what the heaven prepares for us. Makita natin what the Holy Spirit is doing just for you to gain, to bring you, to give you an open eyes. No?
makita mo yung open heaven, magtataka ka, bakit ganito? Hindi ko naman nabivision to, but the Holy Spirit keeps on pouring out. Because why? Because God must be glorified. Kailangan maluwalhati ang Diyos through His Son. Kaya there's an open heaven because the glory is there. It's about to come into your life. Without that open heaven, hindi sila maniniwalang may Diyos. Ba't ka maniniwalang may Diyos? Ikaw mismo hindi mo kayang buhayin ang sarili mo. Ikaw mismo hindi mo kayang isalba ang sarili mo. Bakit ganon? Ang takbo ng buhay mo. Nasasabi kang may Diyos. Nagbabanal-banalan ka but denying the power thereof. Bakit? Kasi you are seeking your own glory, not the glory of God. That's why heaven is closed. Sarado ang, hindi mo nakikita what open heaven is. Because open heaven involves only the God of eternity and not your own glory. Yeah, be obedient. Doon sabi sa Romans 5:20, Romans 5:1 to nakalagay doon, revelation keeps on coming to develop your character. The character qualifies you for an open heaven. Amen. And kaya yung character ng Panginoon na yan, we have to be ma-obsessed tayo dyan. So we can be clarified, we can be yung qualified that the open heaven will be upon you, that the gospel will be preached. Kailangan ihayag mabuting salita, ang mabuting balita with this open heaven taking place, nagmamanifest sa buhay mo. Nagmamanifest. It must manifest. Kaya, Word of God is not just a word and just an idea. It must manifest. Si Jesus and the Word was made flesh. Nagmanifest yung flesh, yung Word, through Jesus. And that's why the Word of God must manifest wherever you go. Because God is a God of love. Kailangan maramdaman ng mag-manifest sa tao yung pag-ibig na Diyos. And sinong gagamitin? Ikaw. Ikaw na you are experiencing the open heaven. With that open heaven, sabi ni Pastor Dong, the deeper you get, the wider you can embrace. Amen. Yan Kaya po, nga, doon mo makikita mga kaabangers, si Elisha, Brother Samuel. Sabi doon, no? At siya'y lang, Yahweh, buksan langin at nakita na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo. Ito pa matindi. Nang salakayin sila ng mga taga-Syria, nanalangin ulit si Eliseo sa kabila naman ng panalangin niya. Yahweh, bulagin po ninyo sana sila. At binulag nga ni Yahweh ang mga taga-Syria bilang sagot sa panalangin ni Eliseo. Now, tingnan niyo po mga kabangers, siya ang bumubukas at siya ang nagbubulag. Sa kabila, sa iyong side, bubuksan ang iyong paningin na makita mo ang iyong paligid. You will see vision. Vision kasi, ang simula, if you want to see vision, you need to see something. There must be. There must be. Okay, now ngayon, kung makikita nyo po mga kaabangers na itong lingkod ng Diyos na si Eliseo, ito yung larawan ni Jesus sa ating panahon ngayon eh. Kasi siya ang binigyan talaga as a contact point. Yung katawan niya, sabi ng Ephesians 2:14 yan. Dahil sa katawan ni Jesus, tayong mga nasa malayo ay nailapit sa Diyos. Amen. Okay. And it takes eyes to see that. And it takes faith to believe it. Amen. Tayong malalayo ay nailapit. Kaya sabi niya, lalapit kayo sa akin, lalapit din ako sa inyo. Amen. Ang Diyos din ang bumubulag sa mga maling tao sa paligid mo. Para wag kang mabiktima nila. Salamat sa Diyos. Kaya yung salitang heaven on earth, kaya ang laging dala ng religion ay pupunta tayo sa heaven. Ang dala ng kaharian ng Diyos, ang heaven ang pupunta sa iyo. Tama.
Yes. Now ngayon, kaya si Jesus, sinasabi dito, believe and follow the Lord Jesus. Heaven is open. Pag naniwala tayo na si Jesus ang ating paniwalaan, ang langit talaga laging bukas sa iyo. Bukas na. Bukas na bukas yan. Laging open yan. Kaya dito, pangatlo, makikita natin, believe and follow Jesus, di ba? Alam natin si Nathaniel, di ba? Alam natin yan. How do you know me? Sabi ni Jesus, bago ka pa tinawag ni Philip, alam na kita. Kilala na kita. So, mga kaabangers, lahat tayo, kilala tayo ni Lord. Mas kilala nga niya tayo kaysa kilala natin ang ating sarili. Amen. Kilala na kita bago ka tinawag ni Philip. Grabe yan, ano? Oh, may matatago ba kay Lord dyan? Doon sa fig tree, sa ilalim ng puno, no, ng fig tree, I saw you. Sabi niya, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. Kaya makikita niyo po, ay nako, sabi ng verse 51, now sabi niya, most assuredly I say to you, hereafter you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Sino itong Son of Man? Kay Jesus to. Amen. Son of Man, capital letter yan. Kay Amen. Jesus to. Now listen mga kaabangers, si Jesus na sa'yo. Amen. Kaya ang access ng langit, bukas na bukas sa'yo. Akyat panaog ang anghel sa buhay mo. Wow! Ito ay mga servant ng Diyos. Amen. Mga anghel, minister of God. The assurance of heaven is through Christ. Now, anong sabi ko sa inyo kanina? Huwag niyong hanapin ang hindi ipinapahanap ng Diyos. Wag. Isa dito yung pangatlo, obedience of bringing your tithes. Open heaven is obedience of bringing your tithes. Pakinggan nyo itong mabuti. Sabi ng Bible, di ba, sa Malachias chapter 3, verse 6 to the following, di ba? Kanina, ito, 10-11 lang to. Pero hindi ko nailagay yung 6 to 9. Tanong ng Diyos marapat mo ba siyang nakawan? Sabi ng mga tao, hindi po. Kasi ang Diyos hindi nagbabago. Sabi ng verse 6, di ba? God never changes. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago sa iyo at sa akin, laging bukas ang langit. Pero ito, ang nagsasara ay tayo. Ngayon, ang Diyos nagsasabi sa atin, bubuksan ko ang langit. At paano mabuksan yan? Ang una niyang tanong, marapat ba siyang nakawan ng tao? Mali. Ang sabi ng Bible, sabi ng mga tao, hindi. Pero sabi ng Diyos, ninanakawan niyo ako. Sa paano paraan ka namin ninanakawan? Sabi ng verse 9, sa inyong mga ikapo. Kaya sinabi niya, bring all the tithes. Pag sinabing bring, dalhin mo lang. Ibig sabihin ng dalhin mo, kasi hindi iyo. Oo. At itong bagay na to, tayo ay hinamon ng Diyos. Ayun. Sige, ibalik niyo yung hindi inyo. Test me, sabi. Test me. Ibalik niyo yung hindi inyo. Right. Ilang taon tayong nagkasala sa ganitong bagay? Ilang taon na ikaw nangarap ang open heaven, ang Diyos ang nag-open ng heaven. Bukas talaga yan noon pa. Sa perspective ng Diyos, bukas yan. Ang nagsasara ikaw. Tayo ang nagsasara. Tayo ang nagsasara. Paano binuksan yan nang si Jesus nagkatawang tao at namatay at nabuhay para sa'yo? Bukas na bukas. At ang langit na hati yun, yung telo na yun, nahati yun. Kaya sinabi niya, it is finished. Yung tolda na yun, nahati yun. Binuksan ng Diyos yun. At sa kabubukas ng Panginoon, ang hinihintay ni Lord sa atin ngayon ay ang ating pagsunod. Ano ang pagsunod? Ang meaning ng pagsunod, obedience is what you don't want to do. And you need to do. No option but obey. Bakit? Si Jesus mismo ang nagbigay ng halimbawa niyan. Lord, kung pwede, wag mo na sana, alisin mo ang sarong ito, at kung po pwede, wag akong magdaan sa krus. Pero anong sabi ni Jesus? Not my will, but your will be done. Hindi niya binigyan ng option ng sarili. Kasi sa kanya, ang pagsunod sa Ama ay ultimate and final say. Kaya obedience, kahit di mo yan gusto,
Pero kailangan mong gustuhin kasi ito ang gusto ng Diyos. Amen. Ito ang gusto ng Diyos. Isauli mo ang hindi iyo. Ay, sabi niya, kung hindi ko bubuksan ang pintuan, ang bintana ng langit, at aking ibubuhos ang pagpapala na hindi nyo lubos masukat kung saan nyo ilalagay lahat yan. I'm not talking about na ikaw ba ay sumusunod o hindi. Ikaw yan at ang Diyos. Vertical mo yan. Ikaw at ang Diyos. Ang Bible nagsasabi sa 2 Corinthians 8:5, they give first themselves to God, and then to us, and then by the will of God. Vertical, kung anong lalim ng sukat ng lalim mo, yan ang sukat ng taas mo. Kung ano ang sukat ng taas mo, yan ang sukat ng lawak mo. Yan ang lawak mo. Kung gusto mo ng malawak ang pagpapala sa buhay mo, lumalim ka sa Diyos vertically. At ang paglalim sa Diyos vertically ay ang obedience mo daily. Whether you are being told or without being told. May sinabihan ka man o hindi, o may nakakita o wala, ikaw yan at ang Diyos. Yes. Ikaw yan at ang Diyos. Wala hong magko-question sa iyan. Kaya sabi niya, bigay niyo ng buong laya yan. Nang hindi kayo napilitan, may kagalakan. Mga kaabangers, kung hindi ka na masayang gawin yan, wag mo nang gawin. Kasi madadamay pa yung taong binigyan mo niyan. Oo, di ba? Sabi ng Matthew 23:23, sabi ng Panginoon, binibigay niyo ang inyong mga tithes. Pero wag niyo namang kaligtaan ng pagiging makatarungan, pagiging mahabagin, at pagiging totoo. Kasi maaari yung pera na bitawan mo, pero yung puso mo hindi nakabitaw. Wala palang kusa na puwersa. Meron, Pastor Dong, merong nagbibigay ng tithes. Tithes na lang ang nakakarating. Yung tao, wala. Yun nga, kaya hinahanap ng Diyos yung puso. Sabi niya, nagbibigay kayo ng inyong bagay o tithes. Ibinibigay nyo, ibinabalik nyo. Pero huwag nyo namang kaligtaan. Si Jesus nagsabi niyan eh. Ang pagiging makatarungan, pagiging mahabagin, at pagiging tapat. Tapat yan. 3 lang naman yan. Gusto mo ng open heaven? Dito kami magtatapos kasi mag-aalas 4 na. Oo nga. O, di namin nawala yan. But the heaven's still open. But the heaven's still open. Kahit I don't know if your eyes still open, ha? tulog na. Pero alam nyo, I tell you, pinamamanig ko sa puso nyo. Kung gusto nyo pong maranasan ang langit, bitawan mo ang iyong attachment sa bagay. Doon ka ma-attach sa buhay. Amen. Bagay lang yan. Parang iPad lang yan. Bagay lang to. Hindi to ang nagbibigay buhay sa akin. Itong bagay na to walang buhay kung hindi ako gumagamit sa kanya. Huwag kayong magpagamit sa bagay. Huwag kayong magpagamit sa pera. Huwag kayong magpaalipin sa pera niyo. Kundi gamitin yung ang pera na maging alipin mo. Amen. Yan po yan. Open heaven po ba? Yan talaga po yan. Kaya makikita nyo po sa Bible, no? Sa Bible, sabi niya sa Philippians 4:17, hindi dahil sa hinahanapan ko kayo. Hindi sa hinahanapan ko kayo ng inyong mga ibibigay, ng inyong mga kayang maibigay. Kundi ang sabi ni Pablo, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay sumagana kayo at bigyan kayo ng masaganang gantimpala mula sa Diyos. Kundi bigyan kayo ng bukas na langit sa buhay mo. Ayan po yan mga kaabangers. Praise God. Hallelujah. Diyan po tayo magtatapos. At ang dalangin ko sa Panginoon, Brother Art, ano ang iyong mga huling pananalita sa oras na ito? Well, pagdating po sa ikaw po, para sa akin, pag ikaw po is a challenge, no? Alam niyo po, ang isang champion will not accept the challenge of an amateur. Kung amateur ka sa giving, God cannot accept your challenge. Kasi ang tinatanggap lang na challenge ng champion is ang kapwa champion.
When the champion accepts the challenge of a champion, he has a crown, he has a glory to gain. But if you are an amateur in giving, hindi man yan ang pagbibigay, well, better not. Kasi God has nothing to do with your giving. God only accept the giving of a champion kasi His name will be glorified in your life. God will challenge you not to defeat you. God will challenge you to prosper you. Amen. Yan po ang secret ng giving ng ikapo. Sabi ng Lord, subukin mo ako. Siya na mismo nagsasabi, subukin mo ako and open the windows of heaven. Hindi para mawalan ka, but to release the open heaven in your life. And with that, kapatid, be qualified sa tanggap sa hamon ng Diyos. And I will open the windows of heaven. No sickness, no disease can come against you. Amen. Because we are busy treating each other. Abala tayo sa isa't isa, sabi ng Diyos. Amen. So, Sabi nga ni Pastor Lino Mutilla, close to the Word of God, close heaven. Open to the Word of God, open heaven. Yun Open talaga heaven. yan, instruction yan eh. Diba? Oh, sorry brother, tapos ka na? Okay. Ikaw brother Samuel. Amen. Sa mga narinig po natin mga kaabangers, ang salita ng Diyos, ang guide natin. If we want open heaven, yung mga salita ng Diyos, doon tayo babalik. At doon natin malalaman. And kailangan natin yung mostly ng open heaven, ito yung magi-stretch and strengthen. Kasi lalakad tayo dito, that is beyond, hindi natin alam yon. Pero sa paglakad natin, sa ating pakikinig, pananampalataya ay lalago. At sa anong pananampalatayang yan, doon tayo makakalakad ng diretsyo. At yung mga kautusan na yan, saka natin mauunawaan, saka natin tayo makakalakad ng diretsyo, moving forward without looking back. Ang kailangan natin ay ang sumunod lamang. Yeah. Then open heaven comes. Kasi sa mga istorya ng mga Bible character na mga ginamit ng Panginoon, they do it even though they don't want it. Tumatakbo na nga eh. Si Jonah tumakbo na nga eh. Pero hindi pwede. Kailangan mong gawin. Even Jeremiah, they cry. nowhere to go. Kailangan nilang gawin. So ito ang open heaven. Yung paglakad nila, yung pagsunod nila, and that is the word of God. Balik po tayo sa salita. Amen. Hallelujah. Oh, kaya sabi ni Pastor Lino Mutilla, close heart, close heaven. So ibig sabihin, open heart, open heaven. Amen. O diba? Kaya sabi ni Gary Liwanag, lumalalim na naman ang pangunawa ko sa salita ng Diyos. My God. Salamat Thank you, po sa Lord. inyo mga Thank you, pastor. Lord. Bay, mga pastor na pala kayo ngayon. Hindi po ako pastor. Kailangan po kayo. Mga kaabangers, ang aking pong huling mga pananalita, habang si Kristo ang nakaupo sa langit, sa kanan ng Ama, pangako niya lagi yan na hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen. Pangako niya yan, open, bukas na bukas ang langit sa atin. Habang nagbubukas tayo ng puso natin, bukas ang langit. Habang inilalagak natin, isinusuko ang buhay natin, at naniniwala na nanampalataya tayo, willing tayong sumunod. Willing lang tayo. Huwag tayong iling ng iling. Huwag alisin ng W. Kailangan willing. Huwag alisin ng W. Huwag iling ng iling. Huwag iling ng iling. Kaya ang salitang filling with the Holy Spirit, ang pagkapuno ng Holy Spirit, hindi talaga ang puno ay puno lang ng Holy Spirit. Kundi alam mo ang puno ng Holy Spirit? Kundi ang buhay mo ay sakop na sakop ng Amen. banal na Espiritu. Wow. Sakop na sakop ka. Kumbaga sa lambat pa o kumbaga sa ano pa sa lambat pa ay naipasok ka sa lambat ng kanyang presensya. Amen. Wow. Na walang pwedeng makaaalis na sa iyo doon.
Kasi lambat na lambat ka sa presensya ng Diyos. At habang ikaw ay nalambat sa presensya ng Diyos, maraming buhay ang titino Amen. dahil sa iyo. Yes. So Yes. tayo ay Yes. manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, salamat Lord. Salamat sa mga salita mo. Salamat Lord, salamat. Purihin ka Lord. Luwalating ka. Salamat sa iyong mga pangako. Sobrang pinagpala kami. Oh, thank you. Grabing lubos-lubos kaming pinagpala sa ginawa mo sa amin. Amen. Kami Lord, lubos nagpapasalamat dahil binuksan mo rin ang aming paningin at puso upang bigyan kami ng pusong masunurin sa iyo. Amen. Upang bigyan kami ng pusong mababa at mapagpakumbaba. Bigyan ng mata ng pangunawa upang maunawaan ang iyong pangarap. Salamat Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong pagpapala. Thank you, Lord. Lord, salamat. Ang lahat ng mga may sakit sa oras na ito ay Yes. pinagpapala mo at pinagaling mo rin. Salamat Now, Lord. be healed. In Jesus' In name. Jesus' name. O pinawawalang bisa namin sa ngalan ni Jesus ang mga inabot ng kahirapan. Sa ngalan ni Jesus, ang sumpa ng kahirapan Yes. ay pinawawalang bisa ko sa buhay mo. Be blessed. In Jesus' In Jesus' name. Be blessed right now in the name Yes, of in the Jesus. name of Jesus. Bigyan ka ng kakayanang managana Yes. sa pangalan ni Jesus. Yes. Bigyan ka ng kakayanang managana at mamahala ng tama sa ipinagkatiwalang yaman sa iyo ng Diyos. Yes, oh God can Oh, use you. thank you Lord. Thank you Lord. Jesus. Thank you Thank Jesus. you, Lord. Oh, bigyan ka ng pusong masunurin. Isang tapat na sa Diyos nagmamahal. Isang tapat na sa Diyos naglilingkod sa pamamagitan ng kanyang gawain. Salamat Lord. Salamat Lord. In Jesus' In name. Jesus' name. Everybody say, Amen. 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 So ito po ang inyong mga lingkod Brother Sam Ciruela. Art Agunicar. at si Pastor Dong Campoy po, at habang si Kristo ang nakaupo sa kanan ng Ama, hindi po tayo iiwanan man ni magkukulang. Wow. Salamat po. Bye-bye. Bye. God